Galit na galit si Trump sa Iran dahil sa mga pag-atake na ito sa mga base ng Amerika sa gitnang silangan. Sinubukan ng Iran na ipakita ang lakas sa kanilang ganting militar, ngunit nauwi ito sa pagharap ni Donald Trump sa pinakamahirap na desisyon sa krisis na ito. Tumugon ng mas matindi, targetin ang isla ng Karg at ipakita na maaaring mawalan ng kontrol ang rehimen sa mismong puso ng kanilang langis. Ngayong Huwebes, Hunyo 11, 2026 tumaas ang tensyon matapos ang pag-angkin ng Tehran sa mga atake sa pasilidad na konektado sa Estados Unidos. Habang may ulat na umaabot sa 5 bus ang tinamaan, matagal nang pinayagan ni Trump ang pambobomba sa radar, depensa sa himpapawid, kontrol na sentro at mga lugar na may banta sa kipot ng Hormuz. Ngayon, sa paglagay ng card sa sentro ng usapan, ang babala ay hindi na lang militar kundi naging ekonomiko na rin. Hindi ordinaryong asla ang Karg, mahalaga ito sa pag-export ng langis ng Iran. Tinamaan ni Trump ang pinakasensitibong bahagi ng rehimen. Kung tinatakot ng Tehran ang base, helikopter, barko at rutang kalakalan, maaaring ituon ng Washington sa estrukturang sumusuporta sa pera ng makinarya ng Iran. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit nagmadali ang Iran na umatake? Paano magagawang ni Trump na gawing sagot sa lupa at ganap na presyon ang pagganti ng Iran? Ikukwento ko na sa iyo lahat ng yan. Kung gusto mo ng ganitong klase ng diretsong nilalaman at walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil dito may ganitong video araw-araw. Paalala, lumala ang krisis matapos ang insidente ng American Apache helicopter malapit sa kipot ng Hormuz at sinubukang ibenta ng rehimen ang aksyon bilang malaking tagumpay. Sumagot si Trump sa mas malaking banta, mga bagong bomba, mas matinding presyon at posibilidad ng pag-atake sa Karg. Sinabi ni Trump na kayang atakehin ng Estados Unidos ang Iran ng buong lakas. Sa isla ng Karg bilang isang estratehikong target, itinuturing ang isla bilang isa sa pinakamalagang sentro ng pag-export ng langis ng Iran. Ang may kontrol sa Karg ay hindi lang lupa ang hawak, kundi pati balbula ng ekonomiya ng rehimen, kaya nakakatakot ito para sa Tehran. Maaaring sumigaw ang Iran laban sa Washington, magpakawala ng misil at painitin ang rehiyon, pero alam nilang nakasalalay ang kapangyarihan nila sa pera, langis at bukas na ruta. Ipinapakita ng reaksyon ng Iran ang mismong pag-aalalang iyon. Ayon sa mga balita, pinalakas ng Iran ang Karg gamit ang tropa, depensang panghimpapawid, portable na misil at mga mina sa sensitibong lugar kasama ang mga posibleng lugar ng paglapag. Hindi ito mukhang kilos ng isang kampanting bansa, kundi kilos ng isang rehimen na naintindihan ang bigat ng mensahe. Kung nagbabluff lang si Trump, hindi magmamadali ang Tehran na protektahan ang isla. Kung walang saysay ang banta ng Amerika, hindi po protektahan ng rehimen ang lugar na sumusuporta sa sentro ng kanilang Paraguay. Central de sua receita. Sino ang unang nagbanta sa mga barko, base at kaalyado sa reyon? Sino ang nagsara ng kipot ng Hormuz para i-blackmail ang mundo? Sino ang sumabog sa eroplanong Amerikano at agad umako sa pag-atake sa mga base militar? Makikita ang sagot sa Tehran. Si Trump ay gumagamit ng lohika ng matinding presyon. Pinalawak ng kagawaran ng pananalapi ang mga parusa laban sa rehimen ng Iran. Tinatarget ang mga network na konektado sa makinaryang militar at pinansyal ng Tehran. Samantala, inilabas ng Central Command ng Estados Unidos ang mga aksyon laban sa mga barkong inakusahan ng paglabag sa blockade. Pinapatunayan nito na ang labanan ay hindi lang sa himpapawid o base militar, kundi pati sa dagat. Ipinapakita rin ng internasyonal na reaksyon na lagpas na sa regional ang krisis. Nakausap ng European Union si Abbas Araghchi, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, para alamin kung may natitirang diplomatikong paraan. Ang mga bansa sa Golfo ay nagsisikap ding bawasan ang pinsala dahil anumang paglala sa Hormuz ay makakaapekto sa kalakalan, turismo, enerhiya, pamumuhunan at seguridad. Ang United Arab Emirates na lagi naghahangad ng katatagan para sa ekonomiya nito ay lumalabas sa balita bilang bahagi ng kilusang pagpigil. Hindi nito pinahihina si Trump, kundi pinapakitang napilitan lang ang lahat kumilos sa presyur ng Amerika. Lumalabas sina Marco Rubio at ilang opisyal ng Amerika sa sitwasyong ito, sinusubukang panatilihing buhay ang negosasyon pero hindi nilalantad lahat ng baraha. Para sa Tehran, pangunahing hinihingi ang programang nuklear ng Iran, pabubukas ng rutang pandagat at pagtatapos ng militar na pananakot. Ayon kay Trump, gusto ng Iran ng kasunduan pero nais nitong magpakitang matatag sa media at mga kaalyado. Mahalaga itong interpretasyong politikal.
Madalas, kailangan panatiliin ng mga otoritaryong rehimen ang imahe ng paglaban kahit ramdam na nila ang higpit ng militar at ekonomiya. Ang kaso ni Card ay katulad ng ibang alitan kung saan ginamit ang langis bilang sandatang pampulitika sa Venezuela. Gumamit ang Estados Unidos ng parusa, pagsamsam at presyon sa kargamento para pahinain ang mga net worth ng rehimen. Sa Iraq, ang kontrol sa infrastruktura, mga ruta at mga larangan ng enerhiya ay palaging may estratehikong halaga. Ang pagkakaiba ngayon ay ang Iran. Mas armado na ito, mas malapit na sa mga sensitibong ruta at mas konektado na sa mga grupong nagpapagulo sa reyon. Kaya sinusubukan ni Trump na taasan ang magiging kabayaran bago maging kampante ang rehimen at pahabain ang krisis. Ang isla ng Karg ay may mabigat ding kasaysayan nung digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq. Naging target din ito noon bilang isang estratehikong lugar dahil sa kahalagahan nito sa langis. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit nadedespera ang Tehran kapag muling inilalagay ni Trump ang isla sa gitna ng laro. Hindi ito simpleng banta, kundi babala laban sa kayamanan ng rehimen na tila nagsasabing ang pag-atake sa mga base ng Amerika ay maaring gantihan. Pinaka-apektado ang Iran sa pera, langis at prestihiyong militar. Ginagamit ng Iran ang kanilang mga pag-atake para takutin ang Washington at mga kaalyado nito. Ngunit, iba ang ipinapakita ng Amerika. Hindi sinusubukan ni Trump na palugurin ang mga editorial ng pahayagan. Nakikipag-usap siya sa mga general ng Iran, mga leader ng Gulpo, mga operator ng langis, mga commander ng Central Command at mga negosyador na patuloy pa ring sumusubok na iligtas ang kasunduan. Sinabi ni Trump na hindi niya gustong magpadala ng mga tropa sa lupa, pero bukas siyang gumamit ng mas maliit na puwersa para sakupin ang ilang estratehikong lugar kung magpasya siyang umabante. Binabago nito ang kalkulasyon ng Iran. Magkaibang papapalitan ng misil mula malayo at ang pag-uusap ng Estados Unidos tungkol sa direktang kontrol sa mahalagang infrastruktura. Ngayon, dapat pumili ang Tehran kung magpapatuloy sa pang-uudyok o aatras para sa mas mahigpit na negosasyon. Kung pilitin nilang atakihin ang pasilidad ng Amerika, maaring magdulot ito ng mas malawak na tugon. Ang rehimen ay pinapatawan ng parusa, nasa ilalim ng pressure ng militar, binabantaan ng mga ruta, binabantayan ng infrastruktura at target na ang Karg. Sumagot si Trump sa wikang naiintindihan ng Tehran, lakas, gastos at mga kahihinatnan. Nananatili ang krisis habang tahimik na gumagalaw ang diplomasya at handa ang mga military command para sa panibagong yugto ng pagtugon. Sinikap ng Iran gawing tagumpay sa politika ang mga pag-atake laban sa base habang ginawang direktang banta ni Trump sa langis ng Iran ang provokasyon. Napagtanto ng rehimen na bawat pagpakawalan ng misil ay maaring magdulot ng mas mabigat na desisyon sa Washington. Ako si Milson Alves, internacionalista at layuning kung bigyan ka ng tamang impormasyong araw-araw. Nasa video description ang mga news link. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.